Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Kasalukuyang nagwawalis ng bakuran si Jenny nang dumaan ang isang binatilyo na nagtitinda ng newspaper. Huminto ito sa tapat niya. Inalok siyang bumili ng paninda nito. Naawa naman siya sa binatilyo dahil ang kikitain nito ay pambaon sa eskwelahan. Nagpasalamat ito nang maibigay sa kanya ang binili niyang newspaper. Pinuklat niya iyon. Napunta siya sa job fair. Naghahanap ng janitress ang Levine Enterprise at hanggang linggo na lang silang tatanggap ng aplikante. Nagmamadali siyang pumasok sa loob para ibalita sa kanyang ina ang nabasa. "Nay, may job hiring po sa Levine Enterprise!" Sigaw niya. Kasalukuyang nagluluto ng agahan ng kanyang ina. Ipinakita niya sa ina ang newspaper nang makalapit siya rito. Tinanong nito kung mag-a-apply siya. Tumango siya at sinabi na pagkatapos ng agahan ay mag-a-apply na siya roon. Tinulungan na niya ang ina sa paghahanda ng agahan sa mesa. Simple lamang ang buhay na meron sila. Single mother ang kanyang ina. Itinaguyod siya nito sa pag-aaral. High school lang natapos niya pero maswerte na siya roon kaysa sa hindi nakapag-aral. Ang kwento ng kanyang ina, nang mabuntis daw ito, hindi nagpakita ang kanyang ama. Marahil ay takot sa responsibilidad. Kaya hindi na niya sinubukan pang hanapin ng ama. Matapos makapag-agahan, nagbihis at naghanda na siya. Hinalikan niya sa pisngi ang ina at lumabas na ng bahay. Nang may papalapit na tricycle, pinara niya iyon at sumakay. Sinabi niya sa driver kung saan siya patungo. 30 minuto ang layo ng Levine sa kanila. Nang huminto ang tricycle sa harap ng Levine Enterprise, bumaba na siya pagkatapos magbayad. Huminga muna siya ng malalim habang napahigpit sa hawak niya sa folder na naglalaman ng kanyang resume. Sinabi niya sa guard ang sadya niya. Pagkatapos pumima sa logbook, pinapasok na siya nito. Lumapit naman siya sa receptionist. Miss, saan po pwede ipasa yung resume? Mag-a-apply po kasi sana ako bilang janitress. Nakangiti niyang sabi. Tinignan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. Sure ka, miss? Paninikurado nito. Tumango naman siya. Pwede ka po mag-model, miss. Ang ganda mo kaya, sabi nito. Natawa siya ng mahina at tinanong uli kung saan ipapasa ang resume. Tinawagan nito ang sekretarya ng CEO. Sinabi nito kung saang floor iyon at saan banda ang opisina ng HR. Pumasok na siya sa elevator at pinindot ang 10. Huminga siya ng malalim. Kinakabahan siya. Lumabas siya ng elevator nang huminto iyon at bumukas. Nakita niya ang isang babae na nakasuot ng office attire na naglalakad patungo sa elevator. Nilapitan niya ito. Ma'am, excuse me po. Nasaan po ang opisina ng HR? Ipapasa ko lang po sana itong resume. Sabi niya, sabay pakita ng folder. Kinuha iyon ng babae at tinignan ng resume niya. Halika, sumunod ka sa akin, sabi nito. Naglakad sila patungo sa HR's office. Kumatok ang babae ng 3 beses sa kabinuksan ng pintuan. Pumasok ito roon. Sinabi nito na may aplikanteng mag-a-apply. Nag-usap ang dalawa hanggang sa lumabas ang babae at sinenyasan siyang pumasok. Nakita niya ang isang may katandaan ng lalaki pagpasok niya sa loob. Iniwan na siya ng babae. Inilahad naman ng may edad na lalaki ang kamay sa silya na nasa harapan nito at tumupo siya roon. Hawak nito ang resume niya. Pinasadaan nito iyon ng tingin. Well, hindi naman namimili ang kumpanya ng janitress. Basta masipag at may magandang asal ay ayos na yun. May kalayuan ng bahay niyo. Kaya mo bang magtungo ng mas maaga kaysa sa itinak na oras ng pasok mo? Tanong nito. Tumango naman siya. Oo naman po. Para sa pamilya. Gagawin ko po ang lahat. Nagtitinda kasi kami ni nanay ng gulay sa palengke at hindi po yun sapat sa pang-araw-araw na pangangailangan. Anya. Hinirap siya nito. Okay, pwede ka na magsimula bukas. Sabi nito. Lubos siyang nagpasalamat dito at pinayagan na siyang umuwi. May malawak na ngiti sa mga labi habang sakay siya ng tricycle at pauwi sa kanila. Tiyak na matutuwa ang nanay niya sa magandang balita na sasabihin niya. Nay, natanggap ako. Magsisimula na ako bukas. Anunsyo niya. Niyakap siya ng kanyang ina dahil sa sobrang galak. Kinaumagahan, maagang naghanda si Jenny para sa pagpasok sa trabaho. Humalik siya sa pisngi ng kanyang ina bilang pamamaalam bago sumakay ng tricycle. Ang kasama niyang janitress ang nagturo sa kanya kung ano ang gagawin at kung saan ang linya niya sa paglilinis. First hanggang 4th floor siya. Gusto ng CEO na palaging malinis ang sahig
at mga muebles na naroon. Nagpakilala ang babae na si Cynthia. Nagsimula na siyang maglinis matapos siyang turuan ni Cynthia. May mga dumadaan at nagdudumihan ang nanlilinisan niya. Huminga siya ng malalim para habaan ng pasensya. Nandiyan na ang CEO. Balik na sa trabaho. Sabi ng isang babae na nasa reception area. Napatingin siya sa glass door nang pumasok ang isang may katandaan ng lalaki na may bitbit na suitcase. Nahinto siya sa ginagawa at napatitig siya sa matanda. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi niya alam, pero bakit parang may kakaiba siyang nararamdaman sa matandang CEO. Kaagad niyang itinuloy ang ginagawa dahil baka masita pa siya. Papasok na si Santiago ng gusali na makita sa loob ang isang dalaga na kasalukuyang naglilinis ng sahig. Parang may kamukha ito. Pinagbuksan siya ng guard. Nang makapasok, nagkatitigan sila ng dalaga. Natigilan siya. Parang kawig nito ang kanyang dating kasintahan na si Eleanor. Baka kawig niya lang, sa isip-isip niya. Alam ng matandang CEO na may bagong hire na janitress. Kaagad itong nagbaba ng tingin at itinuon ng atensyon sa ginagawa. Siya naman ay pumasok na sa elevator na magdadala sa kanya sa opisina. Nang makapasok sa kanyang opisina, tinawagan niya si Mr. Cleopas, ang HR. Kaagad naman ito iyong sinagot. Pwede ko bang makuha ang resume ng bagong hired janitress kahapon? Tanong niya. Kaagad naman na sumang-ayon ito. Ilang sandali lamang, may kumatok na sa kanyang pintuan at pumasok si Mr. Cleopas. Saka ibinigay ang resume na kailangan niya. Binasa niya ang impormasyon ng dalaga. Jenny Sanchez? Sandali. Sanchez ang apelyido ni Eleanor. Hindi kaya konektado silang dalawa? O baka naman kamag-anak? Tinawagan niya si May, ang receptionist. Nakisuyo siya na pakisabihan si Jenny na pumunta sa opisina niya bago mag-lunch. Sumang-ayon naman ito. Nang maibaba na ang telepono, huminga siya ng malalim. 3 taon niyang kasintahan si Eleanor hanggang sa may mangyari sa kanila. Nakipaghiwalay ito dahil inisip nito na hindi ito tanggap ng kanyang magulang. Malalaman niya mamaya ang kasagutan kapag nakausap na niya si Jenny. Itinuon na lang muna niya ang atensyon sa ginagawa. 11:30 na nang bumukas ang pintuan niya at sinabi ng sekretarya niya na naroon na si Jenny sa labas. Inutos niyang papasukin ito. May naman itong pumasok. Inilahad niya ang kamay sa upuan na nasa harap. Maupo ka, iha, sabi niya. Tinatawag niyo raw po ako, Mr. CEO. Sa totoo lang po, kinabahan ako kanina nang sabihin sa akin ni May na gusto niya raw akong makausap. May nagawa po ba akong mali, sir? Tanong niya. Napungay ang mga matang nakatingin sa kanya. Natawa siya ng mahina at umiling. Wala, iha. May gusto lang akong itanong sa'yo. Sabi niya. Tinanong siya nito kung ano yun. At tinanong naman niya kung kaano-ano nito si Eleanor Sanchez. Kilala niyo po ang nanay ko? Buwelas nito. Napatakip ito ng bibig. Humingi ito ng pasensya. Nagulat lang kasi ito. Tumango-tango siya at sinabing na kilala niya ang ina nito. Nakiusap siya na huwag nilang sasabihin sa ina nito ang pinag-usapan nila. Sumang-ayon naman ito. Nga pala, iha. Kaarawan ko sa linggo. Pumunta ka. Sabi niya, saka binuksan ng drawer kung saan may naitabi siyang invitation card. Kinuha niya iyon at ibinigay sa dalaga. Matapos magpasalamat, tumayo na ito, pero pinigilan niya. Inilok niya itong mananghalian sa labas. Tumanggi ito dahil nahihiya daw, baka ano pa ang isipin ng ibang tao. Ang sabi naman niya, hanggat wala kang ginagawang masama, wala kang dapat ikatakot. Sabay na silang lumabas. Nang nasa lobby na sila, napatingin sa kanila ang mga empleyado. Pinagbuksan niya ang dalaga ng pintuan ng kanyang mamahaling Fortuner. Saka pinasibad iyon patungo sa pinakamalapit na restaurant. Nang makapasok sila Jenny at Santiago sa restaurant, naupo sila sa pandalawahang mesa na nasa gilid na bahagi ng restaurant. Ang matanda na ang nag-order ng kanilang pagkain. Ngayon lang nakapasok si Jenny sa ganitong uri ng restaurant. Habang hinihintay ang order nila, nagsalita si Santiago. Kamusta ang nanay mo? Tanong nito habang titig na titig sa magandang mukha ng dalaga. Iba ang pakiramdam kapag nakakausap nito. Pakiramdam niya ay parang tunay niyang anak ito. O at alam niyang may nangyari sa kanila ni Eleanor. Pero hindi siya sigurado kung nagbunga iyon hanggat hindi niya nakakausap ang dating kasintahan. Ayos naman po siya. Nakita na po siya ng gulay sa palengke. Sagot nito. Tinanong niya kung anong trabaho ng ama nito.
Nagulat siya sa sagot nito na single parent ang ina nito. Iniwan daw ito ng nakabuntis rito. Naiyakom niya ang kamao. Bigla siyang nagalit sa kung sino ng lalaking nakabuntis kay Eleanor. Ibig sabihin lang nun, hindi nagbunga ang nangyari sa kanila. Sinabi ni Jenny, kung nagkahiwalay lang ang rason kung bakit wala siyang nakagisnang ama, gagawin nito ang lahat mahanap lang ang ama. Pero dahil ito ang iwan sa kanyang ina, wala nang dahilan para hanapin pa ito. Saktong dumating na ang order nila. Hindi niya maiwasang mapangiti na magana itong kumain. Humingi pa ito ng pasensya sa kung paano ito kumain. Gutom lang talaga siya. Hindi kasi ito nag-agahan. Kumain ka lang, iha. Sabi niya at kumain na rin. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain na magtanong si Jenny kung ilan ang anak nito. Natawa naman siya ng mahina. Wala akong asawa, Jen. Simula nang iwan ako ng dati kong kasintahan. Hindi na ako nag-asawa pa. Nag-focus lang ako sa pagpapatakbo ng negosyo. Kaya hindi ko alam kung kanino ko ipapamana itong mga kayamanan ko kung sakaling mamamatay ako. Anya at natawa. Nalungkot naman si Jen. Sinabi ng CEO na sobrang mahal raw nito ang dating kasintahan na hindi na naisipan pang maghanap ng iba. Sinabi rin nito na hindi daw niya alam ang dahilan kung bakit siya iniwan ng kasintahan. Basta hindi na nakatira ang dating kasintahan sa barong-barong. Paano po pala kayo nagkakilala? Tanong ni Jenny. Napangiti naman si Santiago nang maalala ang nakaraan. Komento niya sa dalaga na nagkakilala sila sa kumpanya na dati ay pag-aari ng ama. Janitress din ito. Mabait ito at masipag bukod sa natural lang ang kinitong kagandahan, kaya nagustuhan niya. Hanggang sa nagkamabutihan silang dalawa at itinago ang relasyon. Handa na sana niyang ipagtapat sa magulang ang kanilang relasyon, ngunit hindi niya na ito nakita pang pumasok sa trabaho at nang puntahan niya ito sa kanila ay wala na ito. Nag-iwan ito ng liham na nagsasabing hindi sila para sa isa't isa. Hindi magkapareho ang antas ng kanilang buhay kaya tiyak na marami ang tutol sa relasyon nila. Tumulo ang luha sa mga mata ni Jenny. Hindi ito akalain na ganoon pala ang sinapit ng buhay pag-ibig ng boss niya. Umaasa ako na sana makita ko siya ulit. Sabi naman ni Santiago. Bigla siyang tumawa. Humingi ng dispensa dahil napakadrama niya. Nang matapos silang kumain, niyaya na niya ang dalaga na bumalik na sa kumpanya. Nagpasalamat naman ito sa libreng lunch. Pagdating ni Jenny sa bahay, kaagad niyang hinanap ang ina. Nakita niya ito sa kwarto na abala sa pagtutupi ng kanilang natuyong damit. Kaagad siyang lumapit rito, nagmano at humalik sa pisngi. Kinumusta nito ang trabaho niya. Umupo siya sa silya na naroon at inilungan ng ina sa pagtutupi. Ikwento niya sa ina kung gaano kabait ang CEO nila at niyaya pa siya nitong kumain sa isang sikat na restaurant. Ikakwento niya sana ang naging pag-uusap nila, pero nangako siya na hindi iyon sasabihin. Napakabait naman ang boss mo. Baka machismis ka, anak, ha? Payo ng kanyang ina. Hanggat wala po akong ginagawang masama, wala po akong dapat ikatakot. Determinado niyang sabi. Bigla niyang naalala ang imbitasyon nito kanina. Kinuha niya iyon sa bag at ipinakita sa ina. Sabi niya, kaarawan nito sa Sabado pero gaganapin ng Linggo at imbitado siya. Kinuha iyon ng ina at binasa ang nilalaman ng imbitasyon. Natigilan ito pagkabasa at napansin iyon ni Jenny. May problema po ba, Nay? Tanong niya. Tumayo ang kanyang ina at nagtungo sa kusina at inasikaso ang pagluluto ng kanin. Sumunod naman siya rito. Sinabi nito, huwag na silang pumunta dahil tiyak na mga importanteng tao ang pupunta sa okasyon. Nagpumilit siya na pupunta dahil imbitado siya. Nakakahiya naman kung hindi siya pupunta. Sinabi rin niya sa ina na imbitado ito. Humarap si Eleanor sa anak. Huminga siya ng malalim. Ayaw niyang makahalata ito kung hindi siya pupunta sa okasyon. Tiyak naman siguro na hindi sila magtatagpo ni Santiago dahil marami itong bisita na kailangang asikasuhin. Pero hindi pa rin niya maiwasang mangamba. Bahala na. Sige, pupunta tayo. Ani niya. Bigla siyang niyakap ng anak. Sinabi ni Jenny na masaya ito kanina nang makasama si Santiago. Parang pakaramdam nito ay nagkaroon ito ng ama sa katauhan ng boss. Ipinagpatuloy na lang ni Eleanor ang pagluluto. Kung malalaman lang ng anak ang tunay na pagkatao, tiyak na mga galit ito sa kanya. Kung dumating man ang araw na yun, sana ay huwag siyang itakwil ng anak. Kinaumagahan, pagpasok pa lang ni Jenny sa gusali, nakatingin na sa kanya ang mga empleyado.
Narinig pa niyang sinabi ng isa na nasa reception area na sipsip siya. Nasaktan siya pero hinayaan na lang niya yun. Itinuon niya na lang ang atensyon sa trabaho. Kasalukuyan siyang naglilinis sa second floor nang bumukas ang elevator at lumabas roon ang isang babaeng nagpakilala bilang sekretarya ni Mr. Santiago. Lumapit ito sa kanya at sinabing pinapatawag siya ng CEO. Sabay silang nagtungo ng sekretarya sa opisina. Ayaw man sana niya dahil sa mga naririnig niya, pero hindi niya alam bakit gusto niyang makita ang boss. Pumasok na siya sa loob matapos buksan iyon ng sekretarya. Good morning. Bati sa kanya ni Santiago. Good morning din po. Pinatawag niya raw po ako? Tanong niya. Iginiya siya ng matanda sa sofa para doon sila maupo. Sinabi nito na malapit na ang kaarawan nito, kaya kailangan niya ng maisusuot. Kaya naman sasamaan siya nito sa isang fashion boutique sa isang mall para tumingin ng gown na babagay sa kanya. Hindi na siya makatanggi dahil kailangan niya ng gown na isusuot, lalo na't wala naman siyang pambili nun. Pagdating roon ay kaagad silang inasikaso ng may-ari. Suki na kasi roon si Santiago. Hindi naman siya mahilig sa mga okasyon kaya hindi na niya kailangan ng sariling fashion designer. Sinukatan na si Jenny ni Nanette, ang may-ari ng boutique. Napakaganda naman ng anak niyo, Mr. Santiago. Tsak na bagay sa kanya itong gagawin kong gown para sa kanya. Puri ni Nanette sa dalaga. Napatingin si Jenny kay Nanette. Hindi ko siya anak, Net. Empleyado ko siya. Paliwanag niya. Nagtaka naman ito. Magkahawig daw kasi sila ng dalaga. Hiniling ni Santiago na sana anak na lang niya ang dalaga. Matapos sukatan si Jenny, biglang naisip niya ang ina nito. Tinanong niya kung dadalo ito. Tumango naman si Jenny. Bigla siyang nakaramdam ng pananabik na makita ang dating kasintahan. Tinanong niya na bukas ay ipapasundo si Eleanor ng kanyang personal driver para masama ng ina nito na magpasukat. Sinabi nito na magkasing size lang daw sila ng katawan. Mas payat nga lang ng kaunti ang ginang. Sinabi naman ni Nanette na alam na nito ang gagawin. Tinanong niya kung ilang taon na ang ina nito para alam kung ano ang disenyong babagay kay Eleanor. Nang matapos sukatan, nagpasya na silang lumabas at bumalik sa kumpanya. Habang nasa biyahe sila, naisip niya na bigyan ito ng mas magandang trabaho, pero hindi pwede na basta na lang niya itong bigyan ng posisyon sa kumpanya. Gusto mo bang mag-aral? Tanong niya. Gulat na napatingin sa kanya si Jenny. Sabi nito, gusto nitong mag-aral dahil mas maraming opportunity kapag may natapos. Kaso nga lang wala siyang pampaaral. Sinabi ni Santiago na ito ang sasagot sa mga expenses nito sa paaralan. Tumanggi ito, pero sinabi niyang hayaan na lamang siya dahil wala siyang anak na napag-aral. Kalaunan, pumayag na rin ito at nagpasalamat sa oportunidad na binigay. Nakangiti si Jenny, papasok sa kanilang bahay. Mag-aaral na siya next month. Pagka-out niya sa trabaho, diretso na siya sa universidad na 20 minuto ang layo mula sa kumpanya nila. May trabaho na siya, nakakapag-aral pa siya. Sobrang saya niya dahil mabibigyan na niya ng magandang buhay ang kanyang ina. Ibinalita niya iyon sa ina pero hindi niya makita ang tuwa sa mukha nito. Hindi po ba kayo masaya para sa akin, Nay? Tanong niya. Masaya ako, anak. Nalulungkot lang ako dahil ibang tao pa ang gagawa nun para sa'yo. Kaila ni Eleanor. Ang totoo ay natatakot ang ginang dahil napapalapit na ng husto si Jenny kay Santiago. Hindi naman niya pwedeng pigilan ng anak dahil para yun sa kinabukasan nito. Niyakap ni Jenny ang ina at nangako na gagawin ang lahat mabigyan na ito ng magandang buhay. Nabanggit din ng dalaga na may isusuot na sila sa kaarawan ni Santiago Bernardo. Dumating ang araw ng kaarawan ng CEO ng Lavin Enterprise. Maaga silang pinauwi dahil sa mahalagang okasyon na yun. May mga naririnig na rin silang chismis na pinaperaan niya si Santiago pero hindi na lang niya iyon pinapansin. Napansin iyon ni Santiago kaninang umaga at kaagad na tinanggal sa trabaho ang mga gumawa ng chismis. Walang kaalam-alam si Jenny sa ginawa ng boss niya. Pag-uwi ng dalaga ay naroon na ang gown na isusuot nila ng kanyang ina. Pagsapit ng 5:30, nagbihis na ang mag-ina para sa pagpunta sa kaarawan ni Santiago. Matapos ayusan ni Jenny ang sarili, isinunod na niya ang kanyang ina. Alam mo ba, Nay, napagkamalan pa kami mag-ama ni Mr. Santiago? Akala ni Miss Nanette, mag-ama kami. Yung may-ari ng store kung saan kami bumili ng gown. Kwento ng dalaga sa ina. Bumiti na lamang ng tipid si Eleanor at hindi na nagkomento. 6:30 ng gabi nang may humintong kotse sa tapat ng kanilang simpleng bahay.
Iyon na ang sundo ng mag-ina. Inalalayan pa sila ng driver papasok sa kotse. Hindi maiwasang isipin ni Eleanor kung sakali man na hindi niya iniwan si Santiago noon, siguro ay maayos ang buhay niya ngayon. Napatingin siya sa anak. Kung naging malakas lang sana ang loob niya, edi sana maganda ang buhay nito at nakilala ang tunay na ama. Ngunit naging duwag siya. Nung makarating sila sa mansyon, giniya sila ng driver sa loob dahil iyon ang utos ni Santiago. Pagpasok nila, natuon ang ibang pares ng mga mata sa mag-ina. Hindi maiwasang makaramdam ng paghiya si Jenny. Iginiya niya ang ina sa isang bakanting mesa at naupo. Samantala, abala si Santiago sa pakikipag-usap sa isa sa mga kasosyo niya sa negosyo. Nang mapatingin siya sa entrance. Papasok si Jenny kasama ang isang ginang na kahit matagal nang hindi nakita ni Santiago ay hindi pa rin nabawasan ng ganda. Umupo ang mga ito sa isang bakanting mesa. Nagpaalam na siya sa kausap na may aasikasuhin lang na bisita. Lumapit siya sa mag-ina. Ngumiti naman si Jenny nung makita siya. Mr. Bernardo, maligayang kaarawan po. Bati ni Jenny sabay abot ng isang box. Humingi pa ito ng pasensya dahil hindi iyon mamahalin. Galing iyon sa ipon nito sa pagtitinda ng gulay. Nagpasalamat naman siya rito. Sinabi na sapat na iyon basta't galing sa dalaga. Ipinakilala ng dalaga ang ina nito. Ngumiti siya nang magtama ang kanilang mga mata. Binati siya nito ng maligayang kaarawan. Salamat, Miss Eleanor. Nice to see you again. Nakangiti niyang sabi. Kailangan niyang malaman kung sino ang ama ni Jenny. May lukso ng dugo siyang nararamdaman kapag kasama niya ang dalaga. Nagpaalam muna siya sa dalawa at sinabing enjoy nila ang party. Nang magsimula ang programa sa simpleng pasasalamat, hanggang sa i-anunsyo na pwede na silang kumain. Nilapitan niya ang mag-ina at iginiya sa buffet table para tulungan sa pagkuha ng pagkain. Wala siyang pakialam sa mga matang nakatingin sa kanya. Marahil iniisip ng mga ito kung bakit ganoon na lamang niya asikasuhin ng mag-ina. Sinabihan niya ang isang crew na ihatid ang mga pagkain sa mesa nila. Mr. CEO, hindi niyo naman po kailangan gawin yun. Iba kasi makatingin ang mga bisita sa amin eh. Sabi ni Jenny. Si Eleanor naman ay hindi nagsasalita. Sinabi niya na hayaan na lang siya nito. Matapos kumain, nagpaalam na sina Jenny at Eleanor kay Santiago na uuwi na. Sinabi nito na ihatid na lang daw sila ng personal driver pa uwi. Ako mang-aalis na nang tawagin ng Ginoo si Eleanor. Lumingon naman si Eleanor. Pwede ba kitang makausap, Eleanor? Tanong niya. Biglang nag-excuse si Jenny na pupunta muna sa CR. Gusto nitong makapag-usap ang dalawa. Tinanong nito sa matanda kung saan ang CR. Matapos niyang sabihin ng direksyon ay umalis na ito. Siya naman ay hinarap na si Eleanor. Mabuti na lang at hindi gaano matao sa kinaroroonan nila. Kaya walang makakarinig ng pinag-uusapan nila. Tinanong siya ni Eleanor kung ano ang sasabihin niya rito. Lumapit siya sa babaeng hanggang ngayon ay mahal pa rin niya. Gusto ko lang malaman kung bakit mo ako iniwan noon. Puno ng hinanakit niyang tanong. Nag-iwas ito ng tingin. Dahil mali na magsama tayong dalawa. Mahirap ako. At mayaman ka. Sa tingin, ano lang ang sasabihin ng mga tao kapag pinakasalan mo ko? Na mukha akong pera? Tumula ang luha nito habang sinasabi iyon. Sa totoo lang, nagsisisi ako dahil iniwan kita. Eh di sana magandang buhay ngayon ni Jenny. Sana hindi siya naghihirap. Nakuha sana niya ang lahat ng gusto at naisip niya. Makakapag-aral siya sa isang sikat na paaralan. Maniyak-niyak na sabi ni Eleanor. Nagsisisi ang ginang dahil mas pinairal nito ang pride. Ngayon, ang anak ang nagdurusa. Ah? Ang ibig mo sabihin, anak ko si Jenny? Manghang tanong ni Santiago. Tumango naman ito. Wala namang dahilan para ilihim pa nito na anak niya si Jenny. Karapatan niya na malaman iyon at karapatan rin ni Jenny na makilala at makasama ang ama. Tumulo ang luha sa mga mata ni Santiago sa nalaman. Kaya pala ganun na lang ang nararamdaman niya sa dalaga. Bukso pala iyon ng dugo. Hinawakan niya ang kamay ni Eleanor. Salamat sa pag-aalaga kay Jenny. Lumakas siyang mabait at magalang. Madamdamin niyang sabi. Nagyuko ng ulo si Eleanor. Patawarin mo ako sa ginawa ko, Santiago. Inalayo ko ang anak mo sa'yo sa mahabang panahon. Dahil iyon lang naisip ng tama ng mga sandaling iyon. Takot ako sa panghusga ng mga tao.
Nagsinungaling ako kay Jenny tungkol sa pagkatao ng kanyang ama. Yan lang kasi ang alam kong paraan para hindi ka nang hanapin. Pero nagkamali ako, Santiago. Dahil tuwing kinukwento ka ni Jenny sa akin, nakikita ko ang kasiyahan sa kanyang mukha na noon ko rin nakita. Narealize ko na sabik siya sa kalinga ng isang ama. Naging tuwag ako. Pero sana mapatawad mo ko. Puno ng sinseridad niyang sabi. Nagulat ang ginang nang yakapin siya ni Santiago at hinalikan ito sa ulo. Sinabi niya na nangyari na ang nangyari at wala nang dahilan para magalit. Hindi rin na ibabalik ang lahat kung magagalit siya. Ang kailangan lang gawin ay itama ang mga pagkakamaling iyon. Niyakap ni Eleanor si Santiago. Masaya ito dahil pinatawad na siya ng dating kasintahan. Sinabi rin ni Santiago na siya pa rin ang mahal nito, kaya hindi na siya nagmahal pa ng iba. Hindi niya akalain na pagtatagpuin ulit sila ng tadhana. Samantala, si Jenny nakalalabas lamang ng comfort room ay pinuntahan ng ina. Ngunit nagulat siya nang marinig lahat ng pinag-usapan ni Santiago at Leonor. Hindi siya makapaniwala na anak siya ni Santiago, kaya pala ganoon na lang siya kasaya kapag kasama niya ang matandang CEO. Pakiramdam niya, may ama siya sa katauhan ni Santiago Bernardo. Iyon pala ay ama niya ito. Hindi niya maiwasan makaramdam ng hinanakit sa ina dahil sa pagsisinungaling at pinilihan nito sa kanya. Pero pinakalma niya ang sarili. Mas mainam na sa bahay na lamang sila mag-usap ng sarilinan. Ako man papasok na sana sa loob ng kwarto si Eleanor nang tawagin ito ni Jenny. Sinabi nito na narinig ang lahat na naging usapan nila ni Mr. Santiago. Tinanong din ito kung bakit niya iyon nagawa. Umiyak si Eleanor nang makita kung gaano nasaktan ng anak sa ginawa niyang pagsisinungaling. Lumapat siya rito at akmang yayakapin na mabilis na pumasok sa silid ng dalaga. Siya naman ay naupo sa upuang kahoy at itinakip sa mukha ang palad at tahimik na naiyak. Ito na ang kinakatakutan niya. Ang kamarian siya ng anak. Kinaumagahan ay hindi pinapansin ni Jenny ang ina. Masama ang loob niya rito at ayaw na muna niyang kausapin ito. Ngunit nagpaalam siya rito na papasok na bilang pagrespeto. Habang naglilinis, napansin niya na wala na ang isang empleyado sa reception area. Wala na rin siyang narinig na chismis tungkol sa kanya. Hindi na lang niya iyon pinansin. Nahinto siya sa paglilinis sa lobby nang pumasok si Santiago, ang kanyang ama. Napatitig siya rito at ganoon din ito. Kitang-kita niya ang paglandas ng luha sa mga pisngi nito, kaya maging siya ay naiyak na rin. Sa 25 taon niya sa mundo, makakasama na rin niya sa wakas ang kanyang ama. Dala ng bugso ng damdamin, binitawan niya ang hawak na map at pinintahan ng ama. Wala na siyang pakialam sa mga tao na naroon. Niyakap siya ng kanyang ama at hinalikan sa tuktok ng ulo. Huminalay siya sa yakap nito at tinitigan ng ama. Alam ko na po ang totoo. Narinig ko pang pinag-usapan ng nanay nung lumabas ako sa CR. Masaya po ako dahil nakilala na kita at natagpuan ko na ang aking ama. Kitagal ko po pinangarap na makita at makasama ang aking ama nang wala naman palang kasalanan. Madamdamin niyang sabi. Pinanasa ni Santiago ang luha na dumaustos sa kanyang pisngi. Masaya rin ako dahil ikaw ang aking anak. Alam mo ba, sa tuwing kasama kita, hinahangad ko na sana ako na lang ang tunay mong ama. Yan pala, ay ako nga talaga. Mag-usap tayo mamaya sa opisina, pero sa ngayon, ipapakilala muna kita sa lahat. Buong pagmamalaki nitong sabi. Humarap sila sa mga naroon. Pagkalito ang makikita sa mukha nila. Sinabi niya kay May, ang receptionist na tawagin ng lahat ng empleyado at papuntahin sa lobby. Ilang minuto lamang ay puno na ang lobby. Tinakbayan niya ang anak. Nais ko sabihin sa inyo na si Jenny ay ang aking anak. To make the story short, ang kanyang ina yung dati kong kasintahan at nagbunga ang aming pagmamahalan. At si Jenny yun. At siya ang tagapagmana ng kumpanya. Anunsyo niya. Nagpalakpakan ng mga naroon. Masaya sa magandang balita. Bumalik na sa kanilang trabaho ang naroon. Samantala, pumasok naman ang mag-ama sa elevator para magtungo sa opisina ni Santiago. Ano po ba ang nangyari sa empleyado po na nasa reception area? Naalala niyang itanong. Sinagot naman iyon ng totoo ni Santiago, na hindi daw nito nagustuhan nang malaman na pinagchichismisan siya. Nalungkot man sa nangyari,
Nasiyahan naman si Jenny dahil ganun pala ang pakiramdam ng may nagtatanggol sa kanya. Nang makarating sa opisina, naupo sila sa sofa. Tinanong ng dalaga kung bakit hindi sinabi sa kanya ng ama na dati pala silang magkasintahan ng kanyang ina. Ayaw naman kay Santiago. Ayaw ni Santiago na mahiya siya rito. Inamin din niya sa anak na si Eleanor ang sinasabi nito na mahal pa rin niya kaya hindi na nakapag-asawa. Naiintindihan naman yun ng dalaga. Tinanong ng ama kung masama ba ang loob ni Jenny sa ina. Tumango naman ito. Ipinaliwanag ni Jenny sa ama na nasaktan ito sa ginawang paglilihim ng ina at hindi ito masisisi ni Santiago. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang nag-iisang tagapagmana. Sinabi niya na ginawa lang yun ni Eleanor dahil iyon ang sa tingin nitong tama. Ang mahalaga ay nakita na sila, kaya't sana ay patawarin mo nito ang ina. Tumango naman si Jenny. Balibalik na rin man ang sitwasyon, ina pa rin ito si Eleanor. Ito ang nagtaguyod sa kanya hanggang paglaki. Wala namang perpektong tao sa mundo. Nakahinga naman ang maluwag si Santiago. Ngayon na ikaw na ang tagapagmana ng aking ari-arian at kumpanya. Ikaw ang susunod na CEO ng kumpanya. Kaya mag-aaral ka sa susunod na semester ha. Ipaproseso ko na rin na mapalitan ang apelyido mo sa lalong madaling panahon sapagkat nasasabik na ako na maging legal na anak kita. Madamdamin itong sabi. Pumayag naman si Jenny dahil gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ng ama sa pagpapalago ng negosyo. Biglang may sumagi sa isip ng dalaga. Tinanong niya sa ama kung ano ang plano nito sa kanyang ina. Ngumiti naman ang matamis si Santiago. Pakakasalan ko ang iyong ina. Natuwa naman si Jenny dahil sa wakas, magiging buo na silang pamilya. Pamilyang pinangarap niya simula pagkabata pa lang. Kinabukasan, nagtungo si Santiago sa bahay nila Eleanor at sinabing lilipat na sila sa mansyon nito. Sumang-ayon ng mag-ina. Sobrang saya ni Jenny dahil hindi niya akalain na magbabago ang buhay niya sa isang iglap lang. Gusto niyang pasalamatan ng batang nagpumilit na ibenta ang newspaper sa kanya. Dahil kung hindi siya makakapag-apply sa kumpanya. Siguro, paraan na rin niyo ng nasa itaas para mabuo ang kanilang pamilya. Kinagabihan, nagsagawa ng selebrasyon si Santiago dahil natagpuan na nito ang anak at ang babaeng minamahal. At sa pagkakataong iyon, ay nagpropose na ito kay Eleanor kung saan saksi ang mga negosyante, mga politiko at mga taong may matataas na pinag-aralan. Tinanggap ng ginang ang proposal ni Santiago. Nagpalakpakan naman ang mga naroon. Higit na masaya sa lahat ay si Jenny. Hindi na nahiya si Eleanor dahil handa na siyang ipaglaban ang kanyang pamilya. Hindi na siya duwag sa lahat ng mga taong manghusga sa kanya. Hanggat kasama niya ang pamilya, hindi siya panghinaan ng loob. Lumipas ang 4 na buwan, idinaos ang isa sa pinakagarbong kasal sa bayan. Kasal nila Santiago Bernardo at Eleanor Sanchez. Nag-aral na rin si Jenny habang tinutulungan ng ama sa pamamahala sa negosyo bilang paghahanda. Makalipas rin ng 4 na taon, graduate siya bilang cum laude. At ngayon, ay kasalukuyan na siyang CEO ng kumpanya. Napasandal si Jenny sa swivel chair at napatingin sa picture frame nilang mag-anak noong graduate siya. Hindi niya akalain na magbabago ang buhay niya. Napagtanto niya na laging huwag mawalan ng pag-asa at laging maging mabuting tao dahil ang buhay ay hindi laging nasa ilalim. At ngayon, tinutulungan na niya ang mga kabaryo niya. At mayroon na rin siyang trabaho at maayos na sahod.